Church, ito po ang salita ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Maraming salamat sa kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. At sa umagang ito, ay siguro hindi ko na po kailangan ipakilala ng mabigat ang ating pong guest speaker. Salamat sa Panginoon na napaunlakan po tayo ng ating pong guest speaker. Welcome po natin, walang iba ang maghahatid ng salita ng Diyos sa umagang ito, kundi si Pastor Billy Jones Mangkulita. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat at salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na ang inyong lingkod ay mapaglingkuran kayo at bago sa akin yung environment at nagpapasalamat ako sa Lord yung huli kong pagtayo sa pulpitong ito. I was joking around na baka yun na yung huli ko na di na ako makabalik, no? Kasi nangyayari kasi sa akin yun pag na-invite ako, hindi na ako nakakabalik. Dalawang bagay lang ang nakikita kong rason. Una, kasi pinreach ko ano yung sinabi ng salita ng Diyos, baka hindi nila nagustuhan. Pangalawa, sumobra ako sa oras, kaya hindi na ako makakaulit. so nagpapasalamat ako sa Lord, no? Either of the two reasons, in-invite nyo pa rin ako, no? So, hindi na kayo magugulat dahil lang i-share ko sa inyo ay walang iba kundi salita ng Panginoon at hindi na rin sana kayo magugulat kung lalagpas ako sa oras. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon pong ito, sa opportunity to serve the Lord by serving you through delivery of God. Now, binasa natin yung buong chapter 19 at bibigyan ko lang kayo ng 3 parts. Kumbaga, hati-hatiin natin yung chapter 19 para maintindihan natin. Yung unang i-discuss natin, kung if you have your Bible with you, makikita nyo po sa Psalm 19 verses 1 up to 6. Yan po ay tumutukoy sa glory ng Diyos revealed through His world. God's glory revealed in His world. Ibig sabihin, makikita nyo dyan na lahat ng ginawa ng Diyos at lahat ng glories of heaven ay nagdedeklara ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung second part ng Psalm 19, yan po ay salmo ni Haring David, ay tumutukoy naman sa God's glory or the revelation of the glory of God through His Word. Through His Word. Yan yung nahati, yung pangalawang pagkahati ng Psalm 19 o yung section na yan. At dyan natin kukunin yung pag-uusapan natin ngayong umaga. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether. They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.
Moreover, by them, your servant is warned, in keeping them there is great reward. So yung section na yan ay tumutukoy naman sa kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang word, ng kanyang salita. Yung una is about His world o creation o yung mundo na ginawa niya. Pangalawang section is yung creation o yung word of God, yung living word of God, yung mismong verbal, yung kanyang kautusan. And then yung pangatlong section, may kita natin sa 12 to 14, who can discern His errors? Acquit me of hidden faults, also keep back your servant from presumptuous sins, let them not rule over me. Then I will be blameless, and I shall be acquitted of great transgressions. Let the words of my mouth, and the meditation of my heart be acceptable in your sight. O Lord, my rock, my redeemer. So yung unang section ay God's glory revealed through His world. Pangalawa is God's glory revealed through His word. Yung alam niyo po yung pangatlo, it's more intimate na. It is a godly response to the glory of God. It is godly response to the glory of God in His word. Now, ang text po natin ay isa lang. Yung verse 7 lang ang i-share ko po sa inyo. And I hope ito ay gamitin ng Panginoon para tayo po ay ma-edify. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. Yan lamang pong verse 7a ang ating pag-uusapan ngayon. Samahan niyo muna po ako yumuko sa panalangin. Ama namin Diyos, sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu at sa grasya mo nakakatayo kami. Please, Lord, teach your ways to us. Open our eyes, open our hearts to see wonderful things in your law. Tulungan mo kami ma-ignite ang desire namin to love your law and to obey your commands. Give us understanding of heart, Lord, na personally i-take namin ang aming matututunan at makita namin ang iyong guidance, ang iyong discipline at ang iyong comfort mula sa iyong banal na salita. We believe, Lord, that if your word is being preached faithfully through the power of the Holy Spirit, ang salita mo will not return to you empty. You will accomplish the purpose of which you have sent this. Salamat, Panginoon. Speak to your people, cover your servant, and we want to hear your voice, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. So yung verse 7a po ang ating thank you. Sinusundan ako ni Lester hanggang dito. Salamat po. Hindi po ako nag-aalala kung anong isasabihin ko. Nag-aalala ko kung hanggang anong oras tatagal ang aking boses. Pero salamat sa Panginoon, maganda po yung sound system natin, no? So, pinakita ko na sa inyo yung background ng Psalm 19. Ang pag-aaralan po natin ngayon is the restorative power of God's law. The restorative power of God's holy law. Yung pag-aaral natin this morning ay I will walk you through sa outline natin. Una, I'll give you a background for you to be able na mas maintindihan ano yung laman at context ng Psalm 19, which I did kanina. Pangalawa, ay pag-uusapan natin yung reasons bakit ang claim ng Word of God ay siya ay perfect. Reasons or basis or grounds bakit perfect ang Word of God. Pangatlo is yung restorative power na mararanasan natin kapag tayo ay nagdwell sa salita ng Diyos. Kumbaga, ano yung mapapala mo kapag ikaw ay nag-aral at nag-meditate ng law of Yahweh? So, gusto kong tignan niyo po yung Psalm 19 sa itsura ng parang imbudo. Imbudo. So, nakita ng imbudo, malaki yung bunganga and then pakipot ng pakipot hanggang sa baba. Ganun ang itsura ng Psalm 19. Ganun ang understanding o ang context ng Psalm 19. Starting from verses 1 hanggang 6, tumutukoy ito sa general revelation. General means kahit sinong tao, hindi mananampalataya o Kristiyano, ay pag tumingin sa langit, hindi niya pwedeng i-deny na walang Diyos. Because sino gumawa ng araw? Hindi nagsasalita ang heaven, sabi dito, pero they are telling the glory of God. Ang ganda niyan. Walang taong kaya mag-produce ng beauty of heavens, whether day or night. So, ganun kalawak, general revelation. At pag ito'y tinanggi mo,
ang tawag sa inyo ng Bible, sabi sa Psalm chapter 14, you are a fool. Mangmang ang mga atheist o mangmang ang mga taong nagde-deny sa existence of God. Sabi dito sa Psalm chapter 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Familiar ba kayo doon? May narinig ba kayong tao nagsabi, wala naman Diyos, di naman totoo yung Diyos eh. Ang tawag ng Bible sa kanya, medyo masakit. Mangmang. Ignorante, walang alam. Mangmang. Ang creation, ang general revelation ay sufficient para i-condemn ang mga tao. Sufficient para patunayan na may Diyos na naglalang. Kahit sinong tao, pag tumingin sa kalikasan, sasabihin, there is a creator. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-exist ka out of nowhere. Now, yung mas makipot, di ba, pakipot yung imbudo, so bababa na siya, pumunta na tayo sa specific revelation o yung saving revelation. From general revelation, pag tumingin ka sa heavens, looking up, makikita mo, mapapatunayan mo, there is God. Pero, pag kipot ng imbudo, makikita mo na, bababa na, yung verses 7 hanggang 11, looking down. Hindi na looking up, looking down. Looking down to what? To the holy written law of God Himself. Sabi dyan, the law of the Lord, the precepts of the Lord, the commandment of the Lord, the fear of the Lord, the judgments of the Lord. Yung mga iba't ibang terms na yan ay synonymous. Ibig sabihin, pare-pares lang sila ng ibig sabihin at yan tumutukoy sa perpekto at walang kapintasang kautusan ni Yahweh. Whether verbal or written. Sa context natin, di na natin naririnig ang Diyos nangungusap verbally, pero naisulat na lahat ng pangungusap ng Diyos na pwede nating malaman at sufficiente para matugunan ang ating paglago at pangangailangan ng ating kaluluwa. So kumikipot na yung imbudo natin, di ba? Galing sa general revelation, ang general revelation is sufficient para patunayang may Diyos. Sapat na yon. Pero ang specific revelation ay sufficient to condemn yung mga taong hindi maniniwala sa law of God. Sapat na yung law of God magsasabi na kung hindi mo kikilalanin ang kautusan ni Yahweh, wala kang saving relationship sa Kanya, you are already condemned. Ikakapahamak ng kaluluwa mo pag hindi mo ginalang ang kautusan ni Yahweh. Yung sagot sa mga ignorante at ayaw maniwala na may Diyos, tumingin sila sa langit. Tumingin sila sa creation, sa natural revelation. Pero kung gusto mong maligtas ang iyong kaluluwa, you must look down. Look down and read God's law. Read God's written revelation. Now, pakipot na ng pakipot. Sa sa last part ng imbudo, may kita nun niya yung intimate. Intimate. Medyo kumipot na, no? General, saving, specific, natural saving or specific revelation. Pangatlo na level, yung pinakakatas, di ba? Sa imbudo, bababa yun, yung mga nasala mo na, bababa na yung kikipot na, magiging personal na siya. Personal response na nung salmista. May kita nyo yung sabi ng salmista dito, sa verse 12, who can discern his errors? Rhetorical question. Nagtatanong siya, kayo ba? Alam nyo ba kung anong mali ninyo? Lahat ba nahihingi nyo ng tawad sa Diyos? Lahat ng kasalanan ba natin? Alam natin. Naalala pa ba natin? Diba? Hindi naman natin talaga alam ang ating mga kasalanan at hindi tayo faithfully nakakahingi ng tawad sa lahat. Kaya in general, we ask for God's mercy. Lord, please forgive me. Show me my errors. Have mercy on me. Acquit me of hidden faults. Yun ang panalangin ng salmista. Personal response o godly response ng salmista sa glory ng Diyos. May kita nyo dyan, let them not rule over me. Di ba? Yung mga pronouns na ginamit, patungkol na sa sarili, personal take na nung salmista, huwag mong hayaan na maghari ang kasalanan sa akin, then I will be blameless. Magiging pure ako sa iyong harapan pag hindi ako na rule over na aking mga kasalanan. And I shall be acquitted of great transgression. Tingnan nyo, I. Verse 14, let the words of my mouth, not your mouth, my mouth, meditation of my heart. So makikita nyo yung salmista dito, personal na yung kanyang response dito. Be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. So, ang pag-usapan natin, meron na kayong, ibigay ko na sa inyo yung background ng Psalm 19 para mas makita natin malinaw.
Hindi ko na i-discuss sa inyo yung mas malaking bukana ng part ng imbudo, kundi yung second layer. Which is, we must go look down para basahin at aralan, pag-usapan yung salita ng Panginoon. So ano ang reason, dalawang reason, ng claim ng Biblia, ang salita ng Diyos ay perfect. Makikita nyo dyan na sa dami ng librong nasulat sa buong mundo, Biblia lang ang may claim na this is perfect. This is God's Word. This is holy. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. Siguro kailangan natin malaman ano ibig sabihin ng perfect na description dyan. Yung ibig sabihin ng perfect dyan ay pwede nyo rin makita kung ang understanding nyo ng perfect ay walang mali, walang kapintasan, tama yun. Dahil yun ang other meaning ng perfect dito. Yung isang meaning ng perfect is complete, comprehensive, all-sided, so as to cover all aspects of life. O kaya siya ay blameless. So, may lumalabas ng dalawang meaning ng word na perfect pag ginagamit sa Psalm. Ang ibig sabihin, wala siyang kapintasan, wala kang makikitang mali, or isa pa is, lahat covered niya. Lahat ng pangangailangan mo, siya ay sufficient and complete. Sa lingwahe ng mga theologian, ang Word of God is inerrant and infallible. Pag sinabing inerrant, hindi mo makikitaan ng kamalian. Pag sinabing infallible, hindi siya pwedeng pumalya. Kung ano yung sinabi, it will come to pass. Whatever was written will come to pass. Kasi kung hindi mangyari ang anumang nasulat dito, sapat na grounds na yon para hindi na kayo maniwala sa Diyos at tawagin siyang sinungaling. Pero dahil ang Diyos ay perfect, perfect din ang salitang lumabas sa kanyang bibig. So pag sinabing perfect, it speaks about yung idea na walang kapintasan, blameless, pure, and sufficient, all-sided. Pero gusto ko kayong tulungan na mas lalong maintindihan pag nagbabasa kayo ng Bible, paano ko mag-guide sa tamang understanding pag may nakita kong word na perfect or any other words. Tandaan niyo po, always the context gives the meaning of the text. Always the context gives the meaning of the text. Kung ano yung pinaggamitan, yun ang susundin natin. Hindi yung feeling mo, emotion mo, opinion mo, feeling ko, ibig sabihin nito, ganito, ganyan. Hindi. Kung ano yung konteksto, doon yun ang magdidikta at magdideklara kung ano ang pagkakagamit ng specific verse o nung specific na word na pinag-aaralan natin. So, dito sa verse 7, mga kapatid, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Makikita natin na ang ibig niyang sabihin dito, the law of the Lord is perfect, given the context, ang salita ng Diyos ay perfect, not in a sense na siya ay walang mali. Not in a sense na siya ay blameless or walang impurities. Perfect siya in a sense na lahat ng kailangan ng kaluluwa mo ay sagot niya at alam niya. Lahat ng kailangan ng spiritual nourishment mo ay makikita mo, tuturo sa'yo at mababasa mo sa Scripture. Yun ang ibig sabihin ng word na perfect sa pagkakagamit niya ng context dito. Perfect siya. Oo, we believe that God's word doesn't have any errors. Walang mali ang salita ng Diyos at hindi siya pwedeng pumalya o magkamali. Pero sa context dito po, mahalaga na maintindihan natin, in what sense perfect ang Word of God? Kasi perfect siya dahil sa pangangailangan ng ating kaluluwa. So ang subject ng perfection dito, the law of the Lord is perfect because it restores your soul. Because it restores my soul. Because it gives the spiritual strength and nourishment na kailangan ng aking kaluluwa. Yung soul dito ay, ito yung spiritual aspect ng buhay ng tao, which is the eternal part. Yun yung nagtatagal. Yung katawan is naluluma. Now, kung mapapansin nyo, may claim ang Word of God dito. Kinlaim ng Word of God, the law of Yahweh is perfect. The law of Yahweh is perfect.
Di ba pag may tao kayong kakilala o may nagsasabi perfect yan, laging merong contest. Patunayan mo nga perfect ka. Paano mo nasabing perfect ka? What are your grounds? Papakita ko sa inyo, may dalawang reason na bakit ang law of the Lord is perfect. Number one, because it is God's word. Because it is God's law. Tignan niyo mabuti yung pagkakasabi dito, the law of the Lord. Not the opinion or option. At hindi rin sinabi na ito'y utos lang ng tao. Ito'y utos ng Diyos na banal. Kung mapapansin ninyo, yung description patungkol sa Diyos, sa verses 1 hanggang 6, ang tawag sa Diyos ay Diyos. Sa Hebrew, Elohim, Diyos. General, kahit sino alam na may Diyos. Pero pagdating sa verses 7 onwards, tinawag na ng salmista na it is the law of Yahweh. Capital L, capital O, capital R, capital D. Ibig sabihin, in-address na ng salmista, pangalan ito ng Diyos. Hindi na general call about sino ba ang Diyos. Kasi we all, majority believe there is God. Pero hindi lahat mayroong personal, saving, intimate relationship with Yahweh. Yung Yahweh is the covenant name of God, the loving name of God. Yung pangalan ni Yahweh na sabi niya sa Exodus 34, sa Exodus chapter 34, sabi niya, I express my love to thousands. Ako yung covenant, ito yung pangalan ko, nireveal ko sa iyo ang aking sarili, sabi niya kay Moses. Ako yung Diyos na nagpapatawad sa mga kasalanan. Ako yung nagpaparusa sa third, even to the fourth generation ng mga ayaw sumunod sa akin. Pero ako yung nagpaparanas ng pag-ibig ko sa mga libo-libo. So, ibang stage na alam mong may Diyos, sa mas kilala mo kung sino yung pangalan ng Diyos na yun. Di ba, iba yung dating pag tinawag kayo ng mga special someone ninyo sa inyong mga pangalan o sa endearment. Pag tinawag kayo baligtad pag tinawag mo sa pangalan niya special someone, parang galit. Okay? Di ba? Parang binanggit mo yung pangalan niya na hindi naman talaga address mo sa kanya pag kayo sweet. So, pero hindi yung usual na tawag mo sa kanya at yun yung tawag ng mga tao in general nakakakilala sa kanya. Pero ikaw lang at kayo lang ang nagtatawagan ng mga special endearment o special address. Mahal, baby, laki-laki mo na tawag sa'yo, baby, beb, di ba? Mga ganun. Kasi it speaks of intimacy. Hindi ako papayag na tawagin ako ng iba ng ganun. O tatawag ako ng ganun sa iba, baka magalit yung special someone ko. Di ba? So, we address yung tao, yung person, depende sa relationship natin sa kanya. At nakikita nyo dito, nagbago yung address ng salmista sa Psalm 19. Mas lumapit na siya. Intimate na. It talks about my relationship with my Lord, who is Yahweh, and His Word. Now, ang unang grounds natin, bakit perfect ang God's law? Because it is given by God Himself. Ang law of God is given by God to man. At ano ang connection ng law of God sa character ng Diyos? Directly binded. Kung ano ang Diyos, anong character niya, yun ang revelation ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay perfect because ang Diyos na nagbigay ay perfect. We only use the term perfect sa omniscient one, omnipotent one, all-powerful one, all-knowledgeable one. Sa all-powerful, siya lang yung deserving ng term na yun, perfect. And yet, the Bible speaks of this written, o yung mga Bible na hawak nyo, yung written word of God is perfect. Bakit? Kasi directly connected yan sa character o attributes ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy chapter, let me run through sa inyo ilang mga verses sa scripture, kagaya sa Deuteronomy chapter 32, verse 4, sabi dyan, the rock, His work is perfect. Tinutukoy dito ang Diyos. For all His ways are just. Ito yung awit ni Moses. For all His ways are just, a God of faithfulness and without injustice. Righteous and upright is He. Ang Diyos ay perfect, kaya ang kanyang salita ay perfect. Ano pa mga attributes ng Diyos? Bakit strongly we believe that the Word of God is perfect at talagang yun ang grounds bakit ang claim ng Word of God, siya ay perfect? Because God is truth.
God is truth. Diba? Sabi sa 1 John, God is light. In Him there is no light. There is no darkness at all. At sabi ng Panginoong Hesus, dapat i-worship natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi sa John chapter 4. Sabi ng Panginoong Hesus, ang claim niya, I am the way, the truth, and the life. So we are confident na yung Diyos na nagsalita, yung sinabi niya ay perfect law because siya mismo ay truth. Yung salita ng Diyos ay truth dahil siya mismo ay truth. Now, another attributes of God directly connected sa perfection ng God's law is because God doesn't lie. Sapat na to. Alam ko, wala isa man sa inyo magtitiwala sa sinungaling kung malaman yung nagsisinungaling siya. Pero, kaya nga tayo naluloko dahil akala natin hindi siya nanluloko. Diba? So, umpisa akala mo, kaya maririnig niyo yung mga response. Nagtiwala kasi ako sa kanya eh. Kasi akala ko talaga totoo eh, mga nai-scam, di ba? Akala ko talaga mukhang totoo eh, hindi naman talaga peke. Bakit ganun? Di ba? Kung alam ko lang sana na hindi pala totoo, hindi ako magtitiwala, hindi ako mag-invest, hindi ako susunod, kasi hindi mo alam. Kaya ka nagtiwala. But let me encourage you, Biblia na nagsabi na ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Kaya pwede mo siyang pagkatiwalaan dahil hindi siya kailanman magsisinungaling. Ang sabi nga ng Bible dito, sa Titus chapter 1, verse 2, in the hope of eternal life which God, who cannot lie, promised long ages ago. Alam nyo, may dalawang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pastor, akala ko ba omniscient, all-powerful ang Diyos, ba't may hindi siya kayang gawin? Una, hindi niya kayang magsinungaling. Imposible sa kanya yun. Pangalawa, hindi siya pwedeng magbago. Yun ang mga hindi kayang gawin ng Diyos. Hindi niya pwedeng kontrahin ang kanyang sariling kabanalan. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Bakit? Siya ay katotohanan. Hindi siya pwedeng magbago dahil siya ay immutable. Siya ay permanent, perfect. Bakit perfect ang Word of God? Connected siya dahil ang Diyos na nagbigay sa kanya ay truth, does not lie, does not change. Sabi sa James chapter 1 verse 17, the Father of lights who does not change. Who does not change. Hindi patay, hindi ilaw ng Diyos. Yung liwanag ng Diyos, liwanag. Lahat ng tutukan ng liwanag ng Diyos nahantad. God is holy. 1 Peter chapter 1 verse 15. You must be holy, for the Lord your God is holy. Going back sa Leviticus 19 verse 2, doon kinuha ni Peter yon. Kaya yung mga mananampalataya ay may responsibility mamuhay sa kabanalan dahil ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay banal. God is good. Psalm 100 verse 5, sabi, praise the Lord, for God is good, for He is good. Lagi niyo mababasa sa Psalm na ang Diyos paulit-ulit na sinasabihan na siya ay mabuti. Mabuti ang Diyos, kaya mabuti ang kanyang salita. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joy, singing. Know that the Lord Himself is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Verse 5, for the Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, si Yahweh, ang personal loving name, covenant name ng Diyos is good. God is good. Kaya perfect ang law of God kasi nakakonect yun sa attributes ng Diyos. Ano pa mga attributes ng Diyos? God is truth, God does not lie, God does not lie, God does not change, God is holy, God is good, God is a promise keeper. God is a promise keeper. 2 Timothy chapter 2:13, alam niyo ba kahit pumalya kayo, kahit pumalya ako, kahit unfaithful tayo, sabi ni Paul, even though we are unfaithful, we are faithless, still, you cannot deny yourself. You are faithful and you cannot deny, for God cannot deny Himself. Alam niyo ba yung blessing ng Diyos ay hindi nakasalalay sa faithfulness natin? Yung pagmamahal ng Diyos ay hindi nakasalalay sa performance natin? Yung katotohanan at kapangyarihan ng salita ng Diyos, lalong hindi nakasalalay yan sa ating pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Yung mangyayari yan sa pagkiklaim o sa paniniwala na, Lord, gagawin mo ito, pinangako mo ito. No. Gagawin niya yon dahil sinabi niya yon. Kasi nakataya ang kanyang pangalan. Mababasa niyo sa Old Testament, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ako ang Diyos ni David. Ako ang Diyos ni Moses.
Tinataya ng Diyos ang kanyang pangalan dahil alam niya hindi siya masisira. Hindi siya magsisinungaling. Hindi niya kailangan gumamit ng mas higher or greater authority dahil sapat na yung kanyang credential for being a promise keeper. Bakit perfect ang salita ng Diyos? Isang character pa, o huling character na pwede ko may share sa inyo, because God is love. Kaya alam natin yung salita ng Diyos is perfect at kailangan ng kaluluwa ko yan kasi yung nagbigay ng salita ng Diyos na yan ay Diyos na mahal ako, mahal kayo, mahal yung kaluluwa ko, concerned sa akin. Alam niyo ba, gaano tayo kamahal ng Diyos? Even His enemies, mahal ng Diyos. Matthew chapter 5, pinapaulan niya sa magnanakaw, pinapasikat niyang araw sa masasama at sa mabuti, pinapalanghap niya ang hangin sa mabuti at masasama. Kahit may takot sa Diyos, binibigyan niya ng hininga. Kahit yung mga nagmumura sa Diyos, pahiram na hininga. Alam naman ng Diyos, namumurahin siya ng mga tao. Bakit di na lang niya kunin sa isang kisap mata, kunin ko yung hininga mo, papatayin kita. Karapatan niya yun, dahil pahiram lang lahat. Pero bakit? Ini-extend ng Diyos kahit ang buhay ng mga masasamang tao. Totoo yun yung masamang damo. Tagal mamatay. Pero may purpose yun. Because God wants us to come to the knowledge of Him and to repent of our sins. Kasi kung mamamatay ang makasalanan, ang kaaway ng Diyos, wala na, irreversible na yun. Kaaway pa rin siya ng Diyos sa eternity. Wala na. Hindi na siya mapapalitan ng kalagayan. So, yung mga shinare ko sa inyo sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi nagmamahala, hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ang Diyos ay umiibig, kundi ang Diyos mismo ay naturally loving. Hindi niya kailangan ng sino man para itulak siya, para mahalin mo ako, gagawin ko to, mahalin mo ako. No. Ang Diyos ay nagmamahal out of His own compassion, mercy and grace. Yan yung dalawang rason. Yan yung unang rason bakit ang salita ng Diyos ay perfect. Because it is connected sa Diyos na nagbigay, sa kanyang attributes. Pangalawang rason, nakikita rin natin sa text. Sa Psalm 19 verse 7, pag tinignan nyo, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. So the second ground for the claim that the law is perfect is because sagot na o sufficiente lahat ng pangangailangan ng kaluluwa ng tao ay makikita niya sa source. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Because the Word of God is the source of the life. The Word of God is the source of our life. Restores man back to God. Yung unang ground is, ang Diyos, binigay niya yung kanyang utos para sa tao. Ang Diyos ang nag-initiate. Lagi naman ang Diyos ang una. Ang unang naghanap, ang unang tumawag, unang nagmahal, unang nagpatawad, unang tumanggap. Lahat, ang Diyos ang una. Pero anong purpose niya? Para ang tao naman ay maipabalik sa Diyos. We now have the law of God. Anong purpose natin? Ano mapapala natin kung meron na tayong salita ng Diyos? For the benefit na tayo might be restored back to God. At doon papasok yung pag-aaral natin, the restorative power of God's law. O introduction pa lang yun. The restorative power of God's law. Alam na natin kung bakit perfect ang kautusan ni Yahweh, dahil bigay yan ng Diyos, at yan ay, ang Diyos ang nagbigay dyan ay perfect ang kanyang character, ang kanyang attributes, kaya perfect din ang kanyang law. Pangalawa, it restores man back to God. Ang purpose ng Diyos na binigay niya ang kanyang kautusan ay para maibalik ang mga tao at makakilala sa Kanya nang sa gayon ay maligtas. God's Word is sufficient to every need of our soul well-being. Lahat ng ating kailangan ng ating kaluluwa at kalakasan ay sapat na itinutugon ng Diyos. Maalala nyo sa ispo ng Panginoong Hesus, quoting from Deuteronomy chapter 8 verse 3, ang tao sa Matthew chapter 4 verse 4 ay hindi mabubuhay lamang sa bawat pagkain na pumapasok sa kanyang bibig. Alam niyo ba yung pagkain na yan? Ano mga kinakain natin, binibili natin? Even the material things na nakikita natin o nahawakan, na-enjoy natin mula sa Panginoon will not last. It's either ma-expired, masisira, maluluma, mananakaw, mawawala, mauubos. Pero kaya sinabi ng Panginoong Hesus, ang pinaka-importante, hindi yung physical outward appearance mo o yung outward needs mo.
Kasi pwede mong kitain yan, pwede mong mabalik yan, pwede mong hanapin yan, ipoprovide yan ng Diyos. Pero ang pinaka dapat mong pahalagahan bilang tao ay yung parte ng iyong katawang hindi nakikita. Yung pagkatao, hindi nakikita na inuman, kundi ang Diyos lang. At ano yon? Yung ating kaluluwa. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So ibig sabihin, sapat na yon na lahat pala ng sustansya ng aking kaluluwa ay makukuha ko sa salita ng Diyos. Yun pala dun pala ang dulot o yun pala ang source ng aking satisfaction. Alam niyo po na lahat kayo dito, including me, ay hindi nasasatisfy. Pag kumain kayo, magugutom kayo. Pag may binili kayong sapatos, bibili naman kayo panibago. Pag pumili kayo ng sasakyan, bibili naman kayo ulit. Makikita kayo mas maganda. Laging there is always better. At laging merong tukso ng comparison. At merong discontentment o uncontentment. Hindi kayo makukontento. Hindi na ako makukontento. Kasi bakit? Hindi kasi tayo satisfied. Pero paano ba nasasatisfied ang kaluluwa ng tao? Gaya ng sinabi ng salmista sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. Ano sabi niya doon? I shall not want. Ang source masasatisfy lang ang tao kapag nasatisfy ang kanyang kaluluwa. At masasatisfy ang kanyang kaluluwa pag nakita niya at nakilala niya si Yahweh bilang kanyang pastol. Personally, intimately, saving relationship. The Lord is my shepherd. Siya bahala sa akin. I shall not want. He leads me beside still water. He restores my soul. Now, pag-usapan natin, galing doon sa, pag sinabi kasing restoration or restoring, ang mga salin na ginamit dyan ay, it speaks about conversion, cleansing, refreshment, strengthening. Yan yung mga pwedeng gamit, yan yung mga connected o mga other word. Pag ginamit mo yung, o pag binasa mo yung Psalm 19, yung word na restore. Pag sinabing restore, ang example nga is, sino sa inyo mga napilayan na, no? Yung mga nabali, lalagyan ng cast. Itutuwid, di nabali, ibabalik yon ng ng espesyalista, tapos i-brace para hindi magalaw. And then, pagagalingin for a couple of months, and then, babalik na sa dati. Babalik sa, hindi mo hahayaan na bali lang siya at patitigasin mo, kasi titigas yung buto eh. So, yung word na restoring is, ano yung dating kalagayan bago siya nawasak, ibabalik siya. Na-imagine nyo, gaano kaganda ang salita ni Yahweh? Pag wasak, kahit anumang status ng kaluluwa mo ngayon, wasak-wasak man yan, durug-durug, pagod-pagod, lustay, consumed, destroyed, downhearted, meron palang way para ma-restore ka. Nasa hawak na lang pala natin yung hinahanap nating restoration na hinahanap natin sa iba. Yung pala, pag sinabing restore, return to the original. Restore, giving life. So, kung ikaw ay nangihina na, nalalaspag na, down na, drought na, tuyot na, wala nang kalakasan, nalulungkot na di-depress, hindi ka pala sa mga espesyalista dapat mag-consult. Kundi sa written word of God, because yung mga espesyalista, wala naman silang kakainan para tratuhin ka pabalik sa iyong kalagayan. Only the word of God has the claim that it restores the destroyed or dying soul. Restoration. Sinong ayaw ng restoration? Ang ginagawa natin sa mga parte ng bahay natin na nasisira, pinapaganda natin. Anong ginagawa natin sa mga lumulumat, kumukulubot na bahagi ng katawan? Napapa-facial tayo. Pinapabatak natin. Tawag ko itong bataks. Kasi hindi botox, yun pabatak. Anong ginagawa natin sa mga nasirang bahagi ng sasakyan, nasirang pinta? Paparestore natin. Paint job, repaint job. Sinong ayaw ng gusto mo yung bumalik sa dating ganda? Diba? Pero yun, syempre, mga misis ninyo, hindi nyo na mapapabalik yun sa dati nilang ganda. Diba? Kayo rin na may kasalanan kung ano itsura nila ngayon.
So, kung kayang i-restore, bakit hindi? Gusto natin yun, di ba? Pero naisip nyo na ba na ang kaluluwa mo ay kailangan ng restoration? Now, I strongly believe that the Word of God is effective only para lang sa mga may takot kay Yahweh. Walang pakinabang ang mga unbeliever sa Word of God. Kung unbeliever ka at nakikinig ka ngayon, baka ka nakakita ng unggoy sa Manila Zoo na kung anong pinagagawa. Wala kang pakialam, wala kang concern. It doesn't concern you much. Kasi you are unregenerate. You are dead in your trespasses and sins. Hindi ka aware spiritually. Kaya ang salita ng Diyos ay ang nagbe-benefit lang dito para lang sa mga mananampalataya. Para lang sa mga tunay na may takot kay Yahweh at nagpapasakop sa kanyang kalooban. Now, gusto kong ipakita sa inyo ano ang restorative power ng kautusan ni Yahweh. The restorative power of God's holy law. And how can we experience? Paano ba na-experience ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos, yung restorative power ng kautusan ni Yahweh? So sana nasusundan niyo po ako, no? Marami lang akong mga naibigay ng mga bullets. Tutodo ko na kasi baka hindi na ako makabalik ulit. So, number one, dahil mahilig tayo sa CCC2, CCC1, ang aking mga ibibigay sa inyo is puro C rin na mga words para hindi kayo mahirapan. How can you experience, or how does the Lord uses His Word to restore our souls? Paano ba ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita para tayo ay makaranas ng restoration power o ng restoration experience? Number one, the Scripture converts. Ito ang unang-una mong dapat maranasan. Ito ang unang-una na blessing na ginagawa ng Diyos sa atin when we have heard of the gospel. Kaya nakakapag-response tayo in repentance and faith in Jesus Christ nung pinaliwanag nung pastor sa'yo o nung brother or sister na nag-share ng gospel, nagbasa ka ng Bible, nabasa mo sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, nagbasa ka sa Ephesians chapter 2 verse 1, nakita mo yung pagmamahal ng Diyos sa Ephesians chapter 2 verse 5. But God, being merciful, who is rich in mercy, but God, because of His love with which He loved us, sa kanyang masaganang habag, sa kanyang pagmamahal sa atin, He made us alive together with Christ. He redeemed us from our sins. Yung mga nababasa mo yun, na dati hindi mo naman naiintindihan, pero ngayon nung naiintindihan mo, na-appreciate mo lalo yung gospel, yung good news. Kaya good news! Ang good news sa'yo, because something happened sa iyong puso. Something happened sa iyong kaluluwa, because God converts you through His Word. Yun ang unang-unang nararanasan ng isang mananampalataya dahil sa restoration power ng kautusan ni Yahweh. Tandaan niyo po, imposible, I strongly believe, imposible maligtas ang isang tao without the knowledge of God. Without the knowledge of God. Although may mga tao nagsasabi na naginip daw sila, na panaginipan nila si Jesus, kinausap daw sila, Muslim sila, tapos nakakilala sila sa Panginoon. Yung mga ganong experience, hindi yun by default. Hindi yun hindi yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Paul, ipag-pray ninyo yung mga tao, ipag-pray nyo sa Diyos na maligtas ang lahat ng mga tao at makaalam sa katotohanan. It's still the default. There's no other way na maligtas ang isang tao. Kung nakapanaginip ka man, nagpakita man sa iyo apparition, eventually you need to study God's Word to grow in the gospel. So it converts. The Scripture converts. Tingnan niyo po yung passage na sinabi sa Santiago chapter 1 o James chapter 1 verse 18. Makikita nyo dito na ito ang unang nararanasang spiritual blessing ng isang Kristiyano. Yung gift from above. Ang tawag natin doon, pagiging born again. Yung word na born again na ginamit ni Lord Jesus sa John chapter 3 is born from above. Born of God. Ang Diyos ang gumalaw, ang Diyos ang kumilos, isinilang ka ulit. Hindi yun yung pag-join mo sa CCC. Hindi yun yung pagpunta mo sa isang pakikipagkibigin mo sa pastor, pagpunta mo sa isang Christian church, kaya ka nagiging Christian. Nagiging Christian ka because God converted you. From above. Tingnan niyo yung James 1:18. In the exercise of His will, it is not your will to be born again, it is God's will.
He brought us forth by the word of truth. So paano tayo naisilang ulit? Paano tayo na born again? By the word of truth. By the gospel. Someone shared the good news to us at ginamit yun ng Diyos na maitanim sa ating mga puso. Marami tayong patotoo ng mga preaching ng Word of God sa lamay, sharing, sa deathbed, sa ospital, and then eventually pinagaling ng Panginoon, nakabangon. Akala natin parang wala lang nangyari, pero ang Diyos ang bahala. Kapag nag-share ka ng Word of God, it will not return to Him empty. He brought us forth so that we would be a kind of first fruits among His creatures. Ito ang unang nararanasan ng isang Kristiyano, ang conversion. 1 Peter chapter 1, verse 3. So 1 Peter chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again. Paano ka na born again? To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So paano mo nalaman yung resurrection of Jesus Christ from the dead? Because it is written. So 1 Peter ulit, chapter 1 pa rin, verse 23, sabi ni Apostle Peter, For you have been born again. At paano ka na born again, kapatid? Not of seed which is perishable, but imperishable. At ano yung buto na hindi naluluma, hindi nabubulok, hindi nasisira? And that is through the living and enduring Word of God. Dinescribe ni Peter yung salita ng Diyos na buhay at magpakailanman. Kaya tayo na born again, kaya natin naranasan ma-born again, maging bagong tao because God used the Scripture. God used the law, His perfect law, para i-convert tayo. Pangalawa, na ginagamit ng Diyos para maranasan natin yung restoration ng ating kaluluwa. Siyempre, may level ito. Born again ka na. Bagong tao ka na. Pero alam mo na magkakasala ka pa rin. So therefore, the Scripture, after it converted you, the Scripture now convicts you of your sins. Convicts you of your sins. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed and can be useful para alin? Correction, reproof, teaching. So, training. Ipapakita sa iyo ng Scripture pag nagbabasa ka, bago ka mananampalataya o matagal na mananampalataya, aware ang iyong konsensya because nabasa mo sa Scripture and nako-convict ka ngayon of your wrongdoings. Yun ang trabaho ng Scripture para i-convert ka o i-restore tayo. Acts chapter 2 verse 37, naalala niyo si Peter. Si Peter nung nag-preach siya sa Acts chapter 2, nag-preach siya sa plaza, yung mga tao na nakarinig ng gospel, dahil nag-speak in tongues sila, anong mga tao nakarinig, ay nung pinreach ni Peter from the Old Testament kung sino si Jesus, pinatunayan niya siya ang Savior, anong response ng mga tao sa verse 37? Now when they heard this, they were cut to the heart. They were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? Lumalapit lang tayo sa Panginoon at nare-realize natin ating mga kamalian at kasalanan. Napupunta tayo sa repentant heart dahil the Scripture convicts us. The Scripture shows us ano yung mga pagkakamali natin. The Scripture convicts. Tingnan niyo Hebrews chapter 4 verse 12. Napakagandang passage po nito, mga kapatid. For the Word of God is living and active. Buhay ang salita ng Diyos. Bawat nakasulat na letra sa pahina na. For the Word of God is living and active, is sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of the soul, spirit, both joints and marrows, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Kahit ang laman ng iyong puso, basang-basa ng salita ng Diyos. Nasasaliksik ng salita ng Diyos ang bawat kinakatago-tago mong intensyon na hindi mo pwedeng ipagkalat. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba kasi masisira ang tiwala nila o pagkakilala at respeto nila sa iyo. Pero alam ng Diyos ang iyong konsensya. Alam ng Diyos ang iyong mga closet. Alam ng Diyos ang iyong mga tinatagong intentions. Maring nakangiti ka. Maring nag-hallelujah, praise the Lord ka. Pero alam ng Diyos kung nasa ng iyong isip, nasa ng iyong puso. It convicts you of your sins. Right now, the moment you're listening to me, at kung totoong pinapangaral ko ang salita ng Diyos faithfully, you are being convicted of your sins. And I am also, because the Word of God is double-edged sword.
susugatan ng nangangaral, susugatan ng pinapangaralan. Pangatlo, nararanasan natin yung restorative power ng Diyos because the Scripture corrects. The Scripture corrects. Matapos kang i-convert, may level po yan. No? Matapos kang ma-convert, nag-Christian ka na, nakahulog ka pa rin sa kasalanan, it convicts you, and then it corrects you. Ngayong ipinakita na ng salita ng Diyos ang kamalian mo, ano naman susunod mong gagawin? Show me the right path. That is correction. Kinonvict mo ako sa mali ko, pakita mo sa akin anong dapat kong daanan. Anong dapat kong matuwid na lakaran. 2 Timothy chapter 3 verse 16 pa rin. The Scripture can be used for correction. Deuteronomy chapter 17, makikita nyo, no? Bago pa magkaroon ng hari ang mga Israelita, alam na ng Diyos na magkakaroon sila ng hari. At yung mga hari nila para hindi magkasala at malayo kay Yahweh, nagsabi na ang Diyos sa Deuteronomy 17:19-20, ano ang dapat gawin ng isang hari para mapanatili niya ang righteousness and holiness niya sa kanyang panunungkulan. Paano? Gagawa siya sa unang araw niya ng panunungkulan. Anong gagawin ng isang hari? Hindi siya mag-a-assign ng cabinet members o mangunguha agad ng mga babae aasawain or ng mga military forces. Ang unang pagkakaabalahan ng isang haring nahalal o napili sa Israel ay dapat niyang kumuha siya ng notebook at kumopya siya sa Scripture. Kasi wala pa silang maraming imprenta. So ang gagawin nung hari, kukopya siya ng Scripture, mano-mano, written. Gagawa siya ng sarili niyang copy. Para alin? Para basahin niya kapag nasa palasyo siya. Ganun ka-concern ang Diyos even sa leader ng isang bansa. At ang ibig sabihin, nagpapakita ito na kung wala ang meditation sa Word of God, wala ka ring righteous path. Hindi mo rin alam kung anong matuwid na daanan at kung paano makalulugod kay Yahweh without the Scripture showing you what to do. The Scripture converts, the Scripture convicts, the Scripture corrects, it shows you the right path, it shows you the righteous living, the holy living. Now, magkakasala ka pa rin. Alam niyo, yun yung biyaya ng Panginoon. The Scripture cleanses. The Scripture cleanses or consecrate. Ano sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 15 verse 3? Nung sinabi niya Peter, sabi niya naghuhugas ng paa. Ayaw pahugas ni Peter ng paa, no? Kasi bakit mo hugasan, Panginoong Jesus? Ikaw yung master. Pero sabi ni Lord Jesus sa John chapter 15 verse 3, you are already clean because of the word I have said to you. May cleansing power pala yung Scripture at yun yung kanyang restorative power. Kapag nag-aaral lang isang tao ng salita ng Diyos, nararanasan niya yung cleansing. Di ba tayo, mahilig tayo mag-cleansing, iinom ng tubig na may pipino, infused water, may lemon, mga ganyan. Para ano? Kasi hindi natin nalilinis yung loob eh. Labas lang kaya nating sabunin. Pero yung Word of God, meron siyang kayang gawin at yun yung deep cleansing. Kaya niyang linisin ang lahat ng karumihan ng iyong kaluluwa. In fact, panalangin ng Panginoong Hesus ito sa Ama. Sabi niya sa John 17 verse 17, Father, consecrate them, sanctify them, cleanse them by your truth. Your word is truth. Naiintindihan ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng salita ng Diyos para in direct relation kung paano magiging malinis ang kanyang mga alagad. It cleanses us. It converts, it convicts, it corrects, it cleanses, and the Scripture, lastly, last na si Pastor. It comforts. Darating ang isang Kristiyano. Alam niyo ba, pag Kristiyano ka na, wala ka ng karapatang malungkot, ma-depress, o ma-stress, or mawala ng pag-asa. No. You're still prone to depression. You're still prone to anxiety. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, do not be anxious of things. Do not be anxious. Bakit sasabihin ng Panginoong Jesus na do not be anxious without Him? Di ba niya alam? Siyempre, alam niya na ang kanyang mga alagad ay mauhulog sa anxiety. It comforts. So pag naguguluhan tayo, nahihirapan tayo, nangihina tayo, ano lalapitan natin? The Word of God comforts the believer. Sabi sa Romans chapter 7 verse 12, ano yung comfort na pwede natin makita? Pag nagbasa kayo ng Word of God, hindi kayo tuturuan yan
mapahamak. Kasi bakit? Sabi sa Romans 7:12, so then the law is holy. The law is holy, the commandment is good, the commandment is holy and righteous and good. Ibig sabihin, anumang babasahin ko, anumang ituturo sa akin from the scripture, I am comforted na it is for my good. Because it is holy, righteous, and good. Hindi ako ipapahamak ng scripture. Matthew chapter 5 verse 18. Alam nyo ba na malaking comfort ito ng mga mananampalataya na ibig sabihin heaven and earth will pass, but not my word. Sabi ng Panginoong Sus, lahat ng salita ng Panginoon, ng lahat na nakasulat dyan, even the smallest stroke, kahit tuldok dyan sa scripture, ay hindi mawawalan ng saysay. Paano kung nagbasa ka sa Psalms, nabasa mo sa Ephesians, nabasa mo yung mga comforting message of eternal promise? Wala kang dahilan para mag-alangan at magtiwala sa Panginoon. Bakit? It will come to pass. Maubos na lahat. Mawala man ang langit at lupa, ang salita ng Diyos hindi titigil, hindi kukupas, hindi mawawala. Ibig sabihin, mangyayari kung ano yung sinabi ng Panginoon. Harapan niyo ako, pakitaan niyo ako ng mga pangako ng Diyos na hindi niya tinupad. At sino sa inyo, sino sa atin dito ang pwedeng maghabla sa Panginoon at sasabihin niya, Lord, you failed me. Sinungaling ka. Sinabi mo ito, hindi nangyari. Magantay ka kasi baka mangyayari pa lang. Pero the clear comfort ng Scripture is whatever God says, it will come to pass. Kasi Diyos ay hindi sinungaling. Tingnan niyo po yung Romans 15. Let me read sa inyo ang Romans 15 verse 4. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos. For whatever was written, Paul is talking about sa Old Testament, in earlier times was written for our instruction. Para sa atin, tayong nagbe-benefit sa mga sulat and kwento in the past, so that through perseverance and encouragement of the Scriptures, we might have hope. So saan ka kukuha ng perseverance para harapin ang buhay Kristiyano? Saan ka kukuha ng encouragement para magpatuloy sa buhay pananampalataya? It is through the encouragement and instructions from the holy law of God. Now, Joshua chapter 1. Alam niyo to, no? Joshua chapter 1 verse 8. Pero may gusto na ako ipakita sa inyo. Joshua chapter 1 verse 8. Alam niyo ba na ito ang susi para pagpalain tayo ng Panginoon? Ay, Pastor, iba na yung tunog mo. Pastor, parang iba na, parang prosperity preacher ka na. Listen muna, no? Tingnan niyo mabuti. As I try to show you kung ano yung sinasabi ng text. Sabi ng Panginoong Yahweh, bilin niya sa bagong leader na si Joshua dahil patay na si Moses. Anong gagawin ni Joshua? Wala nang mentor ko. Paano ko papangunahan to? Matitigas ang ulo na to. Saan nakakuha si Joshua? Paano siya kinomfort ng Diyos? Ito ang comfort ng Diyos sa kanya. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. May tinatawag sa grammar na purpose clause. Pag sinabing purpose clause, ano yung goal, intention, and result na gustong mangyari connected dun sa unang statement o dun sa first clause. Ang unang clause, yung original clause dito, ibig sabihin, this book of the law shall not depart from your mouth. Ito ang utos ng Diyos. Ito yung statement clause na nagsasabi, ito ang dapat mong gawin, Joshua. Meditate on it day and night. So, yung purpose clause, yung susunod doon. Para ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Para ganito ang maging resulta sa'yo. Anong purpose clause? So that you may be careful to do according to all that is written in it. And then makikita nyo again, may another purpose clause ulit. And may another result ulit na statement. Ano naman yun? Pag mineditate mo ang Word of God, magiging resulta nun is, you may be careful to do all that is written on it. Masusunod mo lahat ng maingat. Nang sa gayon, your way will be prosperous. Pagpapalain ka ng Diyos, bibigyan kanyang katagumpayan. So may kita niyo yung construction ng grammar dito. Original statement, then purpose clause connected dun sa original, and then another purpose clause connected dun sa second o dun sa unang purpose clause.
Now, ganito ang maling pagbabasa ng Joshua 1:8. Pagka prosperity preacher, ganito, o prosperity believer. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. For then you will make your way prosperous, and the Lord will give you success. Yun ang prosperity preaching. Minsan, allergic na tayo sa mga salitang success and prosperity. Kasi nga, reform eh. Diba? Kasi nag-aaral tayo ng Word of God. Parang binuranin natin lahat ng mga salita na yon na magkoconnect ng ating past understanding. Pero tanungin ko kayo, sinong ayaw ng prosperity? Sinong ayaw ng success? Ayaw ng success sa ministry, ayaw ng prosperity for the works of our hands, sa mga service natin, paglilingkod natin sa Panginoon, sa ating pagsisikap. Sinong ayaw ng success at katagumpayan galing sa Panginoon? Di ba gusto natin yon? Pero, ang kondisyon ganito, magkakaroon ka ng katagumpayan dahil ikaw ang susunod sa Diyos. Iba kasi ang ginagawa ng prosperity preaching. You make God follow your desire. You make God follow your commands. Mali yun. Ang tama, ang biblical, you make yourself follow God and God will decide to bless you. Ito, nandito malinaw yung promise. This is a comfort para sa atin. Ano yung comfort natin? Ang blessing ay nasa pagsunod. At paano ka makakasunod? You must meditate day and night. Do not let the word of this book depart from your mouth. And take note, Pastor, ano ba yung sinasabi dyan ng prosperity and success? Ang prosperity and success dito ay connected do sa unang purpose clause. Ganito yon. For then you will make your way prosperous and then you will have success. Paano ka magkakaroon ng prosperous and successful ways? Balikan mo yung unang purpose clause. Sabi doon, if, gawin natin conditional, if you will be careful to do according to all that is written on it. So ano ang success and prosperity na tinatawag ng Biblia? It is the following of God's will. It is the obedience of the Lord. Yun ang success na tinuturo ng Bible. You are already successful and prosperous if you have the desire to obey God and to live according to His law. Not limited sa mga material thing. Kaya rin naman gawin ng Panginoon yun eh. Pero ano bang pinagkaiba ng isang negosyanteng walang takot sa Diyos sa isang mayamang Kristiyano? Diba? The ability to obey, the awareness, the spiritual restoration, the spiritual relationship. Pares kayo nag-enjoy ng wealth. Pero, yung ine-enjoy niya is temporary. Ikaw, meron ka ng eternal comfort. So gusto kong makita ninyo na ang tinuturo ng Biblia dito, it comforts. Ang comfort natin is to be in God's will. Yun ang pinaka-desire natin. Lord, help me to walk according to your will. At paano ko makakalakad? You must meditate on the word daily. Huwag mawawala. The scripture, restorative power, ay na-experience ng isang tao, ng isang Kristiyano, in order. It has the ability to make you born again. It converts. At kung ikaw ay magkasala, it convicts you and shows you of your error. At kung ikaw naman ay magsisi, it will correct you and show you what you need to do, how to obey God. And then, kung ikaw ay mahulog ulit sa kasalanan, it cleanses you. And then, kung ikaw ay mapunta sa depression, sa malungkot ira, you will find comfort from the Scripture. Yan ang restorative package ng Word of God. Now, in conclusion, gusto ko ipakita sa inyo, babalikan ko ulit, the law of the Lord, the law of Yahweh is perfect, restoring the soul. Gusto ko ipakita po sa inyo that the law of God is perfect and you are not. You are not perfect. The law of the Lord is strong and you are not. The law of the Lord is truth and you are not. The law of the Lord is reliable and you are not. Anong dapat natin gawin? Why not come to the Lord and experience yung restorative promise ng law of the Lord? Promise to eh. The law of the Lord is perfect. It restores your soul.
It restores the soul of those who meditate on it. It gives life to your dying soul. It encourages you to stay and stand firm. Now, alam na natin na may ability at may kakayanan, may power ang Word of God. Perfect ang Word of God because it is from God. It was given to man. And perfect ang Word of God because it answers every need of our soul. The application will come to this. Anong ginagawa ninyo sa hawak-hawak ninyong Biblia? What is your relationship with the written Word of God? Alam nyo, on how you treat the written Word of God will show the reality of your relationship with the God who gave that law. Kung paano mo inaaral, pinapahalagahan ng salita ng Diyos? Anong relationship mo sa salita ng Diyos? Mahalaga ba sa'yo yan o hindi? Dinidespise mo ba yan? Nineneglect mo? Or yan na importante sa'yo? Nagpapakita lang yun ng katotohanan at realidad kung ano talaga ang kalagayan at katayuan at relationship mo sa Diyos. Huwag po kayong madala ng mga panloloko na o pandaraya na you can still be a Christian pero nineneglect mo yung Word of God. The real question may be, kung wala kang pagmamahal sa salita ni Yahweh, baka hindi ka servant ni Yahweh. Importante sa Diyos ang kanyang salita. At mas magiging importante yun para sa atin dahil yun ay ating kapakinabangan. Huwag niyo pong palagpasin ito. Yung kapahingahan na hinahanap nating kaluluwa ay inihanda na ng Panginoon. At masusumpungan natin yung comfort, strength, and restoration ng ating soul, walang iba kundi sa living Word of God. Samahan niyo po akong manalangin. Ama namin Diyos, salamat sa restorative power of your law, of your holy, perfect law, because you are holy. And your perfect law is sufficient for our spiritual needs. Higit sa lahat, pinagpapasalamat namin, Panginoon, imposible maging makalapit kami sa iyo kung hindi mo kami tinawag. Kung hindi po kayo nagpadala ng mga taong magbabahagi ng salita mo sa amin. Kung hindi mo kami kinonvict sa aming mga kasalanan, kung hindi mo binago ang aming mga puso, kung hindi mo pinakita sa pamamagitan ng iyong mga salita ang aming mga kamalian, at kung hindi mo kami kinorek, kung hindi mo kami nililinis at kung hindi mo kami kinocomfort sa panahon na kami nabibigatan, imposible sa amin na makapagpatuloy sa pananampalatayang ito. Pero salamat po, Panginoon, dahil buhay ka at buhay ang iyong salita at meron kaming encouragement. If we will put our trust and if we will pay only careful attention sa aming pag-aaral, meditation ng iyong salita as individual and as a church. Panginoon, pagpalain mo ang bawat sa amin individually, tulungan mo kami magkaroon ng matinding desire at pagpapahalaga sa mga salita mo to meditate on it regularly. Nang sa gayon, Panginoon, lumago po ang bawat sa amin pag nagsama-sama kami sa iyong iglesia. Yung spiritual growth will be accumulated at yun ang magdadala ng corporate growth, Panginoon. Tulungan mo po, gabayan, pagpalain ng bawat preaching, Bible study, sharing of God's Word, discussion related to your Word, fellowship about your Word sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity to preach your Word. Ibukas mo aming mga puso at wag mo kaya maagaw ng kaaway ang mga salita mong aming napakinggan. May this be a rebuke to the proud and encouragement to the afflicted. Salamat po for your glory alone in Christ. Amen.